Dapat buksan sa publiko ang buong proseso sa pagbuo ng panukalang budget hanggang sa pagpapasa nito. Ito ang suwestyon ng policy analyst na si Attorney Michael Henry Yusinko. Ayon kay Yusinko, bagaman inaasahan na maisusumite sa Kongreso sa Hulyo pagkatapos ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang proposed 2027 national budget, sa ngalan ng transparency, dapat maipakita ng pamahalaan kung paano ito binalangkas hanggang maaprubahan. Right now, salita lang yun eh. Laway lang yun eh. Right? Kailangan natin makita yung aksyon. At ano ba yung aksyon na hinahanap natin? Ang hinahanap natin is pagbukas ng proseso from the budget call, from the moment the budget call is made, down to the BICAM meetings. Everything in between dapat bukas sa publiko. Ayon kay Attorney Yusinko, kung patuloy na itatago ang mga dokumento ukol sa budget process, mananatili ang pangamba na baka maulit ang usapin ng korupsyon, partikular na sa flood control projects. Obviously, kung merong mga tinatago, anong maiisip mo, right? Kung merong mga efforts na huwag buksan sa publiko, may mga parts of the process na hindi pwedeng masilip ng media, siyempre natural lang na magduda ka, right? Ano tinatago nyo? Natural lang na mag-isip na, nako, ito na naman, nagkakalutuan na naman. Nitong Lunes, June 22, pinulong ni Executive Secretary Ralph Recto ang mga cabinet secretary upang repasuhin ang implementasyon ng 2026 budget. Tinalakay din nila ang mga dapat maging prioridad sa pambansang pondo sa susunod na taon. Sinuri din ni ES Recto ang progreso ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Intervention ng gobyerno at binigyan diin ang kahalagahan ng pagbibigay prioridad sa mga hakbangin na nagbibigay ng agarang tulong sa mga mahihinang sektor. Ayon sa palasyo, ang naturang pulong ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos na regular na bantayan ang paggamit ng budget, resolbahin ang mga pagkaantala sa implementasyon at matiyak na ang pondo ay epektibong nagagamit para sa kapakinabangan ng mamamayan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.